Nagsimula ang palabas sa 2 tao na nagising sa ingay ng puwersang naghahampas-hampas sa isang lugar. Habang ang sitwasyon sa isang kaharian ng Ye City ay maraming mamamayan ang nagtipon. May nakasulat na sino mang matuto ng martial arts ay papatayin sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo. Isa sa mga mamamayan ay nagtanong kung bakit ang mga mandirigma ay pumapatay ng mga tao noong umaga. Nais ng emperador na puksain ang anumang potensyal na rebelyon, pagkatapos ay tinanong ng mamamayan ang tungkol sa mga bata at ang mga matatanda kung tatapusin sila. Sinabi ng mga mandirigma kung gusto nilang mabuhay kailangan nilang magbayad ng 300 pirasong pilak para sa bawat tao. Tapos tinapos ng mandirigma ang mga tao na nandoon. Tinanong ng isa sa mga warriors kung magkano ang silver na kikitain sa trabahong ito. Sinabi ng babaeng warrior na mga 66,000 silvers, tapos idinagdag niya na gusto niyang umalis sa trabahong ito. Dahil alam niyang mas kaunti ang mga target na tatapusin. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa residential area. Minarkahan nila ang mga bangkay sa mga death clock, habang ang babaeng warriors ay malapit ng markahan ang bangkay ng isang babae. Napagtanto niya na ang death clock ay ninakaw ng isang tao. Hinabol ng warriors ang magnanakaw na naging sanhi ng pagkasugat ng magnanakaw sa kanyang tiyan. Sa kasamaang palad ay nakatakas ang magnanakaw. Tapos may isang magandang babae na naglalakbay. Siya si Yuan Ying, tapos tinanong siya ng isa sa mga warriors kung nakakita ba siya ng sugatang lalaki. Imbes na sagutin ang tanong niya, sinubukan niyang umalis. Ang warriors ay naghinala sa kanya, pinigilan niya ang babae sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang kabayo. Habang sila ay nag-aaway, lumitaw ang magnanakaw mula sa ilog. Tinulungan niya ang babae na labanan ang warriors. Sa huli ay nagawa nilang talunin siya. Ang mga tao sa nayon ng martial kung saan nabalitaan nila na may dalang sugatang lalaki si Yuan Ying, nagsisiksikan ang mga tao upang makita siya. Ilan sa mga taga-nayon ay tumulong sa paggamot ng kanyang sugat. Sa sandaling iyon alam ng mga taga-nayon na ang lalaki ay may dalang death plaque. Sinabi niya na ito ang mga plaka ng mga tao na pinatay dahil sa pag-aaral ng martial arts. Sinabi niya sa kanila na ang mga pumatay sa mga bangkay ay mga Firewind Warriors. Sinabi rin niya na lisanin na nila ang nayon. Dahil maya-maya lang ay darating na ang mga warriors. Sinabihan sila ng magnanakaw na kinuha niya ang death plaque ng isa sa mga taga-nayon. Maya-maya lang ay napagtanto na ang pangalan sa death plaque ay si Luo, na ama ng isang binata na nagngangalang Gang Luo. Inatake niya ang magnanakaw dahil sigurado siyang pinahirapan siya ng lalaki sa law department. Sigurado din siya na ang Firewind Warrior ay ang kanyang tao. Sinabi ni Dong Luo na pinatay ng magnanakaw ang mga revolusyonaryo. Ang mga taga-baryo na nakarinig nito ay naghinala at nagalit sa magnanakaw. Kaya binalak nilang bitayin ang lalaki, ngunit naramdaman ni Yuan Ying na hindi ito patas. Dahil nailigtas siya nito sa isang labanan sa ilog. Palihim niyang binalak na kunin ang lalaki. Sa gabi nagawa siyang ilayo ni Yuan Ying, ngunit alam ng mga taga-nayon na inilalayo siya nito sa nayon. Sa daan sinabi ng lalaki kay Yuan Ying na pumunta sa Heaven Mountain para humingi ng tulong. Sa Firewind Base, inaresto ng general ang ilang magagandang babae, isa sa kanila ay si Green Pearl mula sa Korea. Nagustuhan siya ng general at ginawa siyang alipin. Habang magkasama sila, sinabi ng isang warrior na natagpuan nila ang isang lalaki na naghahanap kay Yuan Ying sa lugar ng ilog sa paligid ng Martial Village at pumunta sila sa ilog. Sa gitna ng snowfield na disyerto at huminto si Yuan Ying sa isang kubo na pinagtatalunan nila dahil dinala nila ang magnanakaw na nagngangalang Fu. Nang biglang may bumabang bato mula sa langit lahat sila ay sumunod sa flint ngunit nahulog sila sa ilalim ng disyerto. Nang sumapit ang gabi ay may nagligtas kay Fu, Han at Yuan Ying. Nang magising sila mula sa kanilang pagtulog, kinausap ni Fu, si Yu Chong isa siyang batang eksperto sa martial arts mula sa Heaven Mountain. Sinabi sa kanya ni Fu na ang Firewind Warriors ay hinahanap ang mga taong natuto ng martial arts at gusto niyang humingi ng tulong kay Yu Chong sa pagprotekta sa Martial Village. Ngunit si Yu Chong ay tila ayaw tumulong sa mga taga-baryo ng martial. Gusto ng guro ni Yu Chong na tumulong sa Martial Village, sinabi niya sa kanyang mga estudyante na humanda. Kinabukasan si Yuan Ying at Han ay aalis, sinabi ng kanyang guro na si Yu Chong kay Han na kunin ang kanyang dark sword. Kaya nitong makabasag ng mga bato, pagkatapos ay binigyan niya si Yuan Ying ang espada na tinatawag na Heavenfall. Matapos dumating si Chu umalis silang lahat papuntang Martial Village. Sa gabi sa Martial Village, si Fang ay paparusahan sa pagtulong kay Yuan Ying at Han. Ngunit dumating ang isa sa mga taga-nayon, sinabi niya na ang Firewind ay malapit na. Kaagad sinabi ng punong pinuno ng martial na si Lu sa mga taga-nayon na maghanda upang labanan ang kawal ng Firewind, na tumayo sila upang hawakan ang kuta. Sa kasamaang palad ang mga Firewind Warriors ay nakalusot. Sa ilan sa mga taga-baryo kabilang ang mga bata ay nagtatago na gaya ng bilin ni Fang. Ngunit ilang saglit ay pumunta si Chairman Lee sa pinagtataguan ng mga bata. Nang makita ito na lungkot si Fang,
kaya agad siyang pumunta sa kanyang ama na punong nayon na nawalan ng pag-asa dahil sa Firewind Warrior na dumaan sa tarangkahan sakay ng kanilang mga kabayo. Muntik na nilang mapatay si Fang at ang kanyang ama. Ngunit bago pa nila maatake, si Yuan Ying, Han, Fu, at ang magnanakaw at ang mga tao mula sa Heaven Mountain ay dumating upang iligtas sila. Ang mga mandirigma ay namangha sa kung gaano sila kagaling sa pakikipaglaban, sa huli ay nagawa nilang labanan ang mga mandirigma ng Firewind ng madali. Pagkatapos ay si Fang, Yuan Ying at ang iba ay tumingin sa natitirang bahagi ng nayon. Sila ay nalungkot nang makita na maraming mga tao ang nasugatan at namatay. Nagpasalamat ang punong nayon at ang iba pang mga taga-nayon sa 4 na tao mula sa Heaven Mountain. Ngunit sinabi nilang 7 sila, ang ika-5 ay si Yuan Ying, ang ika-6 ay si Han at ang ika-7 ay si Fu. Kaya nagdala sila ng 7 espada mula sa Heaven Mountain. Pagkatapos ang 7 mandirigma ay umalis sa nayon at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pabalik. Kinabukasan ang ilang natitirang mga sundalo ng Firewind na sumalakay sa Marshall Village ay bumalik sa punong tanggapan. Sinabi ng mga mandirigma na halos maubos sila. Nagalit ang pinuno na natalo ang kanyang mga warriors laban sa 7 tao na may dalang 7 espada. Kaya inutusan ng pinuno ang kanyang mga warriors na maghanda upang labanan sila. Pagkatapos ang pinuno ay naghanap kay Green Pearl, ngunit sa kasamaang palad ay nawala si Green Pearl. Gusto ng pinuno na makahanap ng berdeng perlas, ngunit ang kanyang kabayo ay may sakit dahil ito ay nalasan. Pagkatapos ay bumalik si Yuan Ying at ang kanyang mga kaibigan sa Marshall Village. Si Yuan Ying ay hindi sinasadyang nakita si Fang na may ginagawa. Mukhang galit siya at inilabas niya ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagtugtog ng plauta. Ngunit inanyayahan siya ni Yu Chong na magsanay ng espada ng magkasama. Sa hapon ay nakita ni Chu si Green Pearl sa Marshall Village. Nakita niya na malungkot si Green Pearl. Pero sinabi sa kanya ni Chu na hindi na siya pwedeng maging alipin tulad ng asong gala. Samantala ang punong Firewind at ang kanyang mga kawal ay dumating sa Marshall Village. Ngunit nalaman na lamang nila na ang mga taga-nayon ay umalis na. Kinaumagahan dinala ni Chu si Yu Chong at si Fu sa isang lugar at natagpuan ni Chu ang isang marka na nagpapahiwatig na may taksil. Naisip nila na ang isang taksil ay sumama sa kanila. Iminungkahi ni Fu na patagalan nila ang oras at hulihin ang taksil. Plano ni Fu na dalhin ang mga mamamayan sa bundok. Pagdating nila sa bundok, nilapitan ni Fang si Green Pearl na nakaupo mag-isa. Binigyan niya siya ng mais, habang nagsasalita ay nakita niya si Green Pearl na may dalang panyo ni Chu. Hinala niya si Green Pearl ay gusto si Chu. Hindi niya alam na may crush din pala si Green Pearl kay Fang. Ilang sandali pa ay nagka-seizure si Fang dahil uminom siya ng tubig na may lason sa ilog. Pero mukhang inakusahan ng mga residente na sinaktan si Fang ni Green Pearl, pero ipinagtanggol ni Chu si Green Pearl. Dahil naniniwala siyang hindi sinaktan ni Green Pearl si Fang. Pagkatapos ng insidente, nagpa siya ang mga taga-nayon na umalis sa kagubatan. Sinunog nila ang lugar kung saan matatagpuan ang ilog na may lason. Ang pinuno ng Firewind at ang kanyang mga sundalo ay nakita na nasusunog ang kagubatan at walang tao. Nagpa siya silang umalis at naghanda ng mga sandata para labanan ang 7 swords. Kinaumagahan sinabi ni Fu kay Han na pakawalan ang mga kabayo. Ito ay para malito ang sundalo ng Firewind dahil papalitan nila ang kanilang ruta at magtatago sa isang kuweba. Nalungkot si Han na hindi niya matiis, napakawalan ang paborito niyang kabayo na si Joylock. Pagkatapos noon ay handa na ang pinuno ng Firewind at ang duke na labanan ang 7 swords. Pinag-usapan ng 2 taong ito tungkol sa impormasyong nakuha nila. Sabi ng duke na nagpadala siya ng espiya sa Marshall Village. Samantala sinabi ng pinuno ng Firewind na nakakuha siya ng impormasyon na ang mga taga-nayon ay nagbago ng ruta at nagtatago sa isang kuweba. Maya-maya ay nakipagkita ang 7 swords sa taga-Firewind. Pagkatapos ay pinuntahan siya ng hepe. Sinabi ni Fu sa Firewind na talikuran na ang digmaang ito. Ngunit tinanggihan ng hepe ang sinabi ni Go. Mahigpit na sinabi ni Fu na papatayin niya ang 3,000 sundalo ng Firewind. Nang marinig ito, nagalit ang hepe at inatake si Fu. Ngunit sinabi ng isang Firewind warrior na may nagaganap na sunog. Si Yu Chong pala ang nagsunog ng kamalig. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Firewind base, kaya isa-isang pinatay ng 7 swords ang mga sundalo hanggang sa marami ang namatay. Pagkatapos ay nakipaglaban si Chu sa isang babaeng Firewind warrior na si Kulo. Sinundan siya ni Chu saan may siya magpunta. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng silid ni Green Pearl. Tinalo ni Chu ang babaeng warrior. Nakita ni Chu na pinahirapan si Green Pearl, gusto niyang palayain siya mula sa taga-Firewind. Noong una hindi alam ni Chu na Korean siya, pero sinabi ni Green Pearl ang identity niya na isa siyang Korean. Tapos kinuha siya ni Chu. Pinayuhan ni Fu ang punong nayon na bantayan ang mga pasukan at labasan at mag-ingat sa mga potensyal na taksil. Ngunit natuklasan ni Yu Chong na may hinahanap ang isang taga-nayon sa kanyang bag.
Pagkatapos, lumapit si Yuan Ying sa kanya at gusto niyang makasama si Yu Chong, ngunit sinabi ni Yu Chong na hindi maganda ang relasyon nila ni Chief Luo. Dahil pinatay ang kanyang ama ni Chief Luo, pero walang pakialam doon si Yuan Ying. Pagkatapos ay nakita ni Chu si Grey Pearl na nakatingin sa langit mula sa loob ng kuweba. Ngunit bigla siyang natakot, nilapitan siya ni Chu at sinubukan siyang pakalmayan. Pagkatapos sabihin sa kanya ni Green Pearl na sa Firewind may isang lugar na tinatawag na Pearly Gate Outpost. Agad na pumunta si Chu sa Firewind Base. Pagdating niya doon, si Chu nabasag ang rebulto na direktang nauugnay sa lugar ng kayamanan. Ngunit sa kasamaang palad siya ay nahuli ng mga sundalo ng Firewind. Habang si Green Pearl na malubhang nasugatan ay bumalik sa kuweba kung saan nagtatago ang mga taga-nayon. Sa kuweba, ay tinanong ng mga taga-nayon si Green Pearl kung ano ang nangyari at kung nasaan si Chu. Sumagot lang siya na si Chu ay nahuli ng Firewind. Gayunpaman bago niya masabi kung nasaan siya ay namatay. Ilang sandali pa ay nalaman ng Seven Swords na mayroong mapa ng Pearly Gate Outpost sa suot ni Green Pearl na kamiseta. Sumugod sila sa Firewind Base, nagpasya si Fu na kunin ang natitirang 6 na espada upang iligtas si Chu. Samantala ang iba pang residente ay kailangang maghiwa-hiwalay upang maging ligtas. Pagkaalis ng Seven Swords, ang pasukan ay nagliyab, biglang inutusan ni Chief Luo si Fang na umalis kasama ang mga bata. Habang si Chief Luo ay mananatili sa kuweba upang malaman kung sino ang taksil. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakita siyang naglalakad at ito pala ang traidor na si Dang Luo. Sinabi ni Chief Leo kay Fang na sabihin sa mga tao na si Dang Luo ang traidor. Nagalit si Dang Luo at hinabol niya si Fang. Pagdating nila sa Firewind Headquarters nalaman ng Seven Swords na nakadina si Chu sa pagitan ng 5 kabayo. Sinabihan ng pinuno ng Firewind sa Seven Swords na ibalik si Green Peril. Ngunit sumagot sila na namatay na siya. Labis siyang nalungkot at nakaramdam ng galit dahil kinuha ni Chu si Green Pearl mula sa kanya. Agad niyang inutusan ang kawal na patakbuhin ang mga kabayong nakakadena sa mga paa at ulo ni Chu. Si Fu ay nakipagkasundo sa pinuno ng Firewind na ibibigay niya ang 7 espada upang si Chu ay palayain. Isa-isa ang mga espada ay kinolekta, ngunit nang hingi ng sundalo ang espada ni Yuan Ying, nagrebelde siya ay inatake niya ang sundalo. Samantala ang mga kaibigan nito ay kinuha ang kanilang mga espada at inatake ang mga sundalo ng Firewind. Nagawang makala si Chu mula sa mga kabayo, saka si Yu Chong ay lumapit sa pinuno ng Firewind. Nilabanan ni siya gamit ang kanyang espada. Maya-maya ay dumating si Chu upang tulungan si Yu Chong na kunin ang espada ni Shu mula sa kamay Firewind. Pagkatapos na matanggal ang mga gapos ni Chu, nilabanan niya siya ng mag-isa nang walang tulong ni Yu Chong. Ang laban ay nagpatuloy ng mahabang oras, sa wakas ay natalo ni Chu ang pinuno ng Firewind. Umaga na nang bumalik si Seven Swords sa kinaroroonan ni Fang, nagulat sila nang makitang si Fang na lang ang natitira kasama ang mga anak ng Marshall Village. Si Fang ay tila na trauma dahil sa kanyang pinagdaanan na mag-isa. Si Fu ipinaalam na ang adhikain ng emperador ay may bisa pa rin. Ang utos na mag-uutos na patayin ang mga taga-nayon na natuto ng martial arts. Nadama ni Fu na ang emperador ay magpapadala ng higit pang mga killer, tulad ng mga Firewind upang tapusin ang mga mamamayan. Kaya nagpa siya ang Seven Swords na magpatuloy sa pakikipaglaban at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.